Makalipas ang ilang sandali, lumubog na ang gabi sa kailaliman ng dungeon. Sa isang panig ng mundong ito, may isang nayon na napapalibutan ng matataas at matitibay na bakod na kahoy. Sa bawat sulok ng paligid nito, nakatindig ang mga tore ng bantay, matatayog at matatag. Ngunit hindi ito isang karaniwang nayong pantao. Doon naninirahan ang mga tuso at matatalinong halimaw, ang mga hobgoblin. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang tungkulin sa pamayanan. Kahit na bumalot na ang gabi sa dungeon, walang ni isa sa kanila ang nagpapahinga. Patuloy silang kumikilos, nagbabantay sa paligid at tinatambak ang mga kayamanang nakalap nila mula sa labas. Habang nagmamasid sa mga nangyayari sa nayong iyon, tahimik na nakatayo sa lilim ng mga punong malapit sa pasukan sina Palm at Debo. Sumilip si Debo mula sa likod ng puno, at sa kanyang pagkagulat ay napaigtad siya sa takot. Sa kanyang isipan ay sigaw ng hilakbot, ano ito? Bumalong ang malamig na pawis sa kanyang katawan habang nanlaki ang kanyang mga mata sa sindek. Nanikip ang kanyang mga balintataw na tila ba ayaw nang lumawak sa pangamba. Lumapit siya kay Palm at pabulong na nagtanong, mga boss ba silang lahat? Halatang nadidismaya si Debo sa mga nangyayari sa dungeon. Subalit si Palm, kalmado pa rin ang mukha, at sagot niya, hindi ba't sinabi ko na sayo noon, iisa lang ang tunay na pinuno sa kanila. Ngunit agad ding nilinaw ni Palm na ang tunay na suliranin ay ang dami ng kalaban, malalakas at may matitinding resistensya ang bawat isa. Mahirap silang talunin isa-isa. Patuloy ang mga hobgoblin sa paglalakad, abala sa pangungulekta ng mga nasamsam na gamit, worry araw-araw lang ito para sa kanila. Habang nagpapaliwanag si Palm, idinagdag pa niya ang mas mabigat na problema, tila may mga kagamitan silang nakukuha mula sa mga patay na adventurer, at may ilan sa kanila na tila marunong gumamit ng item skills. Hindi makapaniwala si Debo. Sa bawat pag-iisip niya ng halimaw na may hawak na mahiwagang palakol, tila unti-unting gumuho ang kanyang diwa sa takot. Nanlilisik ang kanyang mata at pabulong na sigaw, paanong posible ito? Para silang hukbo ng mga adventurer. Napailing siya, at takot na nagtanong kay Palm, sa tingin mo ba kaya natin to, tayong dalawa lang? Tahimik na tumugon ang bida, sa wakas, naiintindihan mo na. Ngunit hindi ito ang kasagutang nais marinig ni Debo. Naiintindihan, ano bang sinasabi mo, gulat niyang tugon. Kita sa kanyang anyo ang pagtutol, hindi siya naniniwalang dapat silang magtangka. Mabilis niyang iminungkahi, makipagsanib puwersa na lang tayo kina Kyrie. Ngunit si Palm, nag-isip muna, saka marahang idinampi ang mga daliri sa kanyang baba. Bakit natin yun gagawin? Malamig niyang tanong. Hindi ba't ikaw ang unang tutol sa pakikipagtulungan sa kanila? Agad namang dumpensa si Debo. Hindi ko pa kasi lubos na nauunawaan ang sitwasyon noon. Pero ngayon, kahit na anong gawin natin, hindi natin sila matatalo ng tayong dalawa lang. Ngunit sa halip na sumagot, ngumiti lamang si Palm, waring may nakakatawa siyang naiisip. Sa mga sandaling iyon, nagsimulang lumabas muli ang mga hobgoblin mula sa kanilang nayon. Tandan ang mga bagong bag na gagamitin upang kolektahin ang mga iniwang kagamitan ng mga adventurer sa gubat. Tahimik silang naglalakad nang may biglang mapansin ang isa sa kanila, isang bagay ang gumalaw sa kanilang direksyon, papalapit ng mabilis. Isa itong tao, si Debo. Sumugod siya, itinaas ang kanyang sibat, at sinubukang patumbahin ang halimaw sa isang mabagsik na atake. Ngunit mabilis na yumuko ang hobgoblin, halos damapa sa lupa upang makaiwas, kasabay ng isang gulat na pag-ubo. Ginahasa mo ba to, Palm? Sigaw ni Debo, bagamat pabulong, puno ng inis. Hindi niya akalaing siya na mismo ang unang lalaban. Hindi ko ibig sabihin, na ako lang ang lalaban sa kanila. Sa gulo ng kanyang emosyon, hindi niya namalayang nakabawi na ng ulirat ang kalaban. Bigla nitong inundayan si Debo ng isang malakas na suntok gamit ang dambuhalang bisig,
isang atakeng kayang sumairal ng bato. Ngunit mabilis na ikinampay ni Debo ang kanyang halberd sa lupa, at sa isang mapagpasyang galaw, lumundag siya pataas, lumipad sa ibabaw ng hobgoblin. Dahil dito, hindi siya tinamaan ng nakamamatay na hampas. Bumagsak siya sa likuran ng halimaw, mariing nagngalit ang mga ngipin, sabay kuha ng isang maayos na posisyon upang muling umatake. Hindi rin nag-aksaya ng oras ang halimaw. Kasunod ng isang malakas na sigaw, agad itong sumugod kay Debo, itinulak ng mararahas na bisig ang pag-atake, habang nakanganga ang mabangis nitong bibig, naglalantad ng matatalim na ngipin. Ngunit nagawa ni Debo na iwasan ang bawat bugzo ng atake ng hobgoblin, bagamat halos wala ng pahinga ang kanyang katawan sa sunod-sunod na galaw. Isang beses, muntik nang tumama ang halimaw, dahilan upang mapangiwi si Debo sa kaba at muling umilag. Ngunit alam niyang hindi siya pwedeng manatiling ganoon ng matagal. Sa isang sigaw ng galit, kinaspas niya ng hampas ang kanyang sandata habang sumisigaw sa halimaw na manahimik ito. Ay sinargo niya ang sibat sa binti ng hobgoblin, isang mabagsik na atake. Ngunit sadyang matigas ang laman ng halimaw at hindi iyon tuluyang naputol. Bumulagtas sa lupa ang hobgoblin, at si Debo ay mabilis na tumalon palayo upang umiwas. Sa kanyang paglanding, sinimulan niyang ipunan ang kapangyarihan sa kanyang sandata. Pinwersa niya ang sarili, inihanda ang katawan, at saka muli itong inundayan ng mabigat na hampas. Tumalon siya sa hangin, sumisigaw sa hobgoblin na harapin siya ng buong lakas. Pinuntirya niya ang likod ng kalaban, ngunit nakailag ito sa tamang oras, tumalilis palayo kaya't sa lupa na ibaon ni Debo ang kanyang sibat. Bago pa siya makabawi, naroon na ang hobgoblin sa tamang posisyon, handa nang umatake. Itinaas nito ang kamao, at sa isang pagigkas mula sa lupa, isinagad nito ang lakas sa suntok. Tumama ang halimaw sa mukha ni Debo. Lumipad siya palayo, bumangga ng malakas sa isang punong kahoy na nasa direksyon ng kanyang katawan. Iniharang niya ang halberd sa harap ng kanyang katawan, kinagat ang kanyang labi sa sakit, at mariing bulong na hindi sila narito upang hanapin ang madadaling daan. Samantala, hindi rin naghintay ng matagal ang hobgoblin. Matapos ang ilang segundo, muli nitong inihanda ang kamao, handang atakihin si Debo. Sa kabutihang palad, ang susunod na suntok nito ay hindi tumama sa kanya, kundi sa punong kahoy kung saan siya bumangga. Ngunit ang punong iyon ay hindi kasensolid ng katawan ni Debo. Nang siya'y makaigkas mula sa lugar, tinamaan ng halimaw ang puno at nagkadurog-durog iyon na para bang tinadtad ng palakol. Habang abala ang hobgoblin sa panibagong pag-atake, biglang nagbago ng direksyon si Debo. Itinulak ang paa mula sa lupa at mabilis na lumapit. Sa isang matalim na galaw ng kanyang halberd, naputol niya ang isang braso ng halimaw. Ngunit hindi dapat maliitin ang hobgoblin. Kahit mawalan ito ng isang braso, may isa pa itong natitirang sandata. Sa sandaling lumapit si Debo, sinunggaban siya ng dambuhalang kamay ng kalaban. Hinawakan nito ang kanyang ulo at sa isang biglaang paggalaw, ibinagsak si Debo sa lupa, ang ulo ang unang bumangga. Ngunit mabilis na bumawi si Debo. Gamit ang kanyang balakang, sinunggaban niya ang braso ng halimaw, nilukob ito ng kanyang mga paa. Saka ginamit ang kanyang lakas upang idiin ang palad ng hobgoblin sa mismong likod nito, dahilan upang mapakawalan ang mahigpit nitong pagkakakapit. Subalit si Debo ay halos wala ng lakas. Ang kanyang katawan ay puno ng galos, at may dugo na ring namumuo sa mga sulok ng kanyang labi. Matapos ang sunod-sunod na bagbog, nagmadaling iwaksi ng hobgoblin si Debo mula sa braso nito. Ayaw nitong mawalan pa ng isa pang paa o kamay. Ibinato nito si Debo palayo. Bumagsak si Debo sa isang nakaluhod na posisyon, hawak-hawak pa rin ang kanyang halberd na nakaharang sa harap ng kanyang katawan. At sa isang huling igkas, muling ay sinargo ang paa sa lupa, pinuno ng mahika ang kanyang sandata,
at kasabay ng matitinis na sigaw ay muling lumipad patungo sa kalaban, handang umatake. Ngunit hindi rin uurong ang hobgoblin. Nang makita nitong papalapit si Debo, agad din nitong itinaas ang kamao, naghihintay ng banggaan, kasabay ng sarili nitong sigaw na singingay ng isang digmaan. Makalipas ang ilang sandali, muling lumubog sa katahimikan ang kagubatan sa loob ng dungeon. Sa ilalim ng takip ng gabi, tanging ang ugong ng hangin sa paligid ang maririnig. Isa na namang kasapi ng pangkat ng hobgoblin ang Noligas, nakabulagta sa lupa at dumurugo ng matindi mula sa mabangis na laban. Naglalakad si Debo sa gubat, iniikot ang kanyang balikat, at mayamot na tanong kung tutulong ba sa kanya ang pangunahing tauhan. Si Paum ay tahimik na sumusunod sa likuran, ang kanyang mukha ay kalmado pa rin, gaya ng dati. Sabi niya kay Debo, sapat na raw siya mag-isa. Tinanong ni Paum kung hindi ba niya nakita na kaya naman sanang tapusin ang laban sa isang iglap. Lumingon si Debo kay Paum, may pagkadismaya sa mukha, at tinanong kung ano raw ba ang ibig niyang sabihin sa nakikita. Agad na inamin ni Debo na may pag-aalinlangan pa rin siya dahil napakarami ng mga hobgoblin. Paalis na sana ang kanyang bibig ng mga salitang kaya niya sana kung hindi lang ganoon karami ang mga kalaban. Nang may biglang tumawag sa kanyang pansin, nanlaki ang mga mata ni Debo at nanatiling nakatigil sa kinatatayuan. Nakatitig siya sa isang maluwang na bahagi ng kagubatan, kung saan nakakalat ang mga bangkay ng mga kabalyerong kasama nila sa pagpasok sa dungeon. Hindi napigilan ni Debo ang sarili at napabulong ng may pagtataka. Totoo nga, mga ulo ang nahiwalay sa katawan. Sa lahat ng dako, nagkalat ang mga katawan ng mga kabalyero na tinusok ng espada. Isang tanawin na sadyang nakapangingilabot. Napasigaw si Debo sa gulat, tinanong si Paum kung ito ba ang pangkat ng mga kabalyero ng Signas. Nakatitig pa rin siya sa nakapanlulumong tagpo, at muli siyang nagtanong kung ano ba talaga ang nangyari roon. Sa gitna ng katahimikan, biglang may isang sugatang sundalo na umungol. Pinipigilan ang daing habang kagat ang ngipin sa sakit. Nakita ni Debo iyon at sinabihan si Paum na tignan din. Ang pangunahing tauhan ay tahimik pa ring nakamasid sa kakilakilabot na eksena, ang mukha ay walang pagbabago. Sa isang malamig na tinig, tinanong niya kung posible ngang may nakaligtas. Hindi kalayuan, sa ilalim ng isang puno, nakaupo si Piton, hingal na hingal, hawak ang tagiliran kung saan may napakalaking sugat na patuloy ang pag-agos ng dugo. Unti-unting nilapitan ni Paum at Debo si Piton, at tinanong ni Paum kung ano ang tunay na nangyari roon. Tinanong niya kung ang mga hobgoblin ba ang may kagagawan ng lahat ng iyon. Patuloy na humihingal si Piton at sa galit ay mariing sumagot na hindi iyon totoo. Nakapinta sa kanyang mukha ang matinding puot. At sa mapanglo na tinig ay sinabi niyang may isang tagapukaw, isang provocador, ang siyang may kagagawan. Nakaupo si Abby sa loob ng kanyang opisina sa guild, nakapatong ang isang paa sa tuhod ng isa, habang may sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Sa bawat bugzo ng usok, pinako niya ang tingin sa bintanang katabi niya. Sa mababang tinig, sinabi niyang labis ang kanyang galit sa kanila. Ang mga provocador ay mga taong sinasamantala ang kakaibang katangian ng mga gate, gayon din ang kakulangan ng mga adventurer sa tunay na pangunawa sa sitwasyon. Sumusunod sila sa mga adventurer sa loob ng gate, ngunit sa loob, hindi lang halimaw ang kanilang kalaban kundi mismong mga kasama nilang adventurer na tinatraidor ng mga provocador. May isa pang panganib sa mga kagaya nito, kapag nakatakas ang mga traidor, kusa na ring mawawala ang gate, at kasabay nitong maglalaho ang lahat ng ebidensya at ang mismong lugar ng krimen. Ngunit sa pagkakataong ito, ayon kay Abyss, walang mananalo. Ang entablado ng tagumpay ay mananatiling hangkag. Nauunawaan ni Abyss na kailangan pa rin nilang pumasok sa isang gate na may mataas na antas ng kahirapan, kahit kaunti lamang ang maaaring isama. Ngunit sa kanyang pag-iisip,
alam niyang kahit makuha man nila ang mga natatanging kagamitan sa loob ng gate, hindi sila makakaiwas sa hinala mula sa mga tagalabas. Nag-isip si Obis. Ang pakay kaya nila ay sirain ang mga makapangyarihang guild. Marahil, may mabigat na dahilan kung bakit nila ito ginagawa. Idinampi niya ang sigarilyo sa kanyang labi, sinipit ng mga ngipin, habang nagmumuni-muni. Kahit ganoon, iniisip niyang kapag nahuli ang mga ito, siguradong maglalagablab ang digmaan laban sa kanila. Walang leader ng guild ang maglalakas loob na sumugal sa ganoong panganib. Ngunit hindi maiwasang magtanong ni Obis sa sarili kung may mas malalim pang dahilan sa likod ng lahat ng ito. Nagmasid si Debo sa paligid at tumingin sa kanilang pinuno. Sinabi niyang siya nga iyon. Tumango si Palm, tahimik at walang pag-aalinlangan, at idinugtong na wala na ang babae kahit saan. Si Kiri, ang pinuno ng unit, ang siyang nagtaksil sa kanila. Napamura si Pete at mariing isinuntok ang kanyang kamao sa lupa. Sa hapdi ng damdamin, sinimulan niyang sisihin ang sarili, iniisip kung paanong hindi niya nakita ang pagtataksil na nasa gitna na pala nila. Lumuhod si Pete sa lupa, nakayuko, at ang kanyang mga matay tila ba dumudurog habang tinitingnan ang mga katawan ng kanyang mga kasama. Wala ni isa ang nakaligtas. Sa pag-iyak ng loob ay naitanong niya kung bakit ginawa ito ni Kiri. Muling napamura si Pete, ngunit si Palm ay nanatiling payapa, at sa malamig na tinig ay sinabing hindi niya maunawaan kung bakit kailangang makisangkot ng mga Knights of Cygnus sa mga provocador. Saglit na natahimik si Pete, sa kamarahang umiling. Hindi rin daw niya ito maintindihan. Tiningnan niyang muli ang mga nakahandusay na bangkay sa paligid, at may bahid ng desperasyon nang banggitin niyang kung iisipin, may saysay na bigla ang mga utos ni Kiri noong nasa harap pa sila ng gate. Sa huling sandali raw bago sila pumasok, may binigkas si Kiri. Nauutol at halos maiyak, pinilit ni Pete na alalahanin iyon. Napapikit siya sa sakit, ngunit sa huli ay nasambit rin niya ang katotohanan. Si Kiri ay tagasunod ng Black Magician, ang babaeng inakalang matalino, matapang, at maaasahan, ay isa palang taksil na walang awa. Siya mismo ang nagpabagsak at lumipol sa kanyang sariling unit. Napalaki ang mata ni Debo, gulat na gulat, at agad niyang tinanong si Piton kung totoo bang mga tagasunod sila ng itim na mga mago. Tahimik lamang na tumitig si Palm sa kanya, tila lumulubog sa malalim na pag-iisip. Sa kanyang alaalay muling sumariwa ang bangungot ng nakaraan, kung sino nga ba ang mga itim na mago 800 taon na ang nakalilipas. Ang mga nilalang na yaon, mga nilampasan na ang likas na hangganan ng karaniwang buhay, ay minsang naging banta sa buong mundong tinatawag na Maple. 6 na bayani ang lumitaw, matapang na humarap sa kanila, at sa bandang huli, ang parehong panig ay napilitang maipay sa isang lugar, isang kulungang wala ng labasan. Magkakasama silang nakabilanggo, bayani man o kaaway, sa isang selyadong espasyo. Hindi naglaon, sinalakay ng mga kaalyado ng mga bayani, ang mga walang muwang na tagasunod ng mga mago. Sa huli, tila nawasak ang buong kilusan ng kadiliman, at tuluyang nawala sa kasaysayan. Ang kwentong ito'y alam ng bawat nilalang sa mundo ng Maple. Kaya't nang tanungin ni Duo kung posible nga bang si Kiri ay isang tagasunod ng mga itim na mago, ramdam ang pangamba sa kanyang tinig. Ngunit mabilis ang tugon ni Palm. Hindi pa ito ang panahon para manghuli ng mga halimaw. Kailangan muna nilang hanapin si Kiri. Lubos na nagbago ang kanilang mga plano, sapagkat bago nila malinis ang dungeon, kailangan munang sugpuin ang mga kaaway sa loob nito. At upang magawa iyon, kailangang maging buo ang kanilang hanay. Lumingon ang pangunahing tauhan kay Piton, at tahimik na tinanong kung sasama ba siya sa kanila. Napatingala si Pete kay Palm, gulat ang kanyang mukha. Ngunit agad na nagsalita ang pangunahing tauhan, may bigat ang tinig, na kung sakaling makita niya si Kiri, kailangang handa siyang lumaban. Tumango si Piton, puno ng galit at determinasyon ang kanyang mukha. Oo,
Aniya, iyon mismo ang kanyang inaasahan. Tumulo ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, ngunit sa halip na pahinin siya, lalo nitong pinatibay ang kanyang paninindigan. Samantala, si Kiri ay tumatakbo sa kahabaan ng madilim na daan, pilit na lumalayo sa lugar ng krimen. Ngunit biglang nahalina ang kanyang tingin sa isang lumang silong na animoy naliligid ng anino. Doon ay may nakatayo, si William. May ngiting mapagkaibigan sa labi, binati niya si Kiri. Malakas ang paghinto ng takbo ng dalaga, halos madulas siya sa biglaang pagtigil. Ngunit ngumiti si William, tila ba matagal na siyang naghihintay. Tinawag niya ang pangalan ni Kiri sa mapanuksong tinig, at sa likod niya, isa pang mamamatay tao ang nakatayo. Nakakrus ang mga braso nito habang nakangising masama. Muling tumawa si William, saka tinanong si Kiri kung siya ba ang may gawa sa mga tinatawag nilang baboy na nakabalot sa benda. Ayon sa kanya, lalong pinadali nito ang kanilang plano, malapit na raw silang matapos. Tinanong pa niya si Kiri kung natanggap na ba nito ang kanilang regalo. Ngunit nanatiling tahimik si Kiri. Sa halip na sumagot, inilabas niya ang kanyang espada, mahigpit na hawak ito habang seryoso ang kanyang titig. Sino kayo? Ang kanyang tingin ay hindi nanginggimi, puno ng kumpiyansa at matinding pagkamuhi. Hindi gaya ng inaakala ng marami, tila hindi ito ang Kiri na alam nila. Samantala, habang naglalakad, sinabi ni Debo kay Pete na kung siya'y nasasaktan pa, maaari siyang maglakad ng dahan-dahan. Nauna na raw si Paum sa unahan. Nagpasalamat si Pete at sinabing ayos lang siya. Ipinaliwanag ni Debo na hindi na kailangan pang mag-alala, sapagkat sa pagsubaybay ay bihasa si Paum, isang aninong bihasang sundan ang kalaban ng walang nararamdaman. Patuloy silang naglakad, si Debo'y sinusuportahan si Pete upang hindi ito matamba. At sa tinig na may panatag na kumpiyansa, tiniyak ni Debo na makikita rin nila si Kiri sa hindi kalaunan. Tumango si Pete at sinabing nauunawaan niya. Dagdag pa niya, siya'y masaya. Ngunit sa pagitan ng katahimikan, may sumulpat na bagay sa kanyang palad, isang patalim na nababalot ng nakakakilabot na enerhiyang kulay ube na tila usok mula sa kailaliman ng kadiliman.